project in this ating discussion. So, good morning. Maraming salamat sa pag-attend sa ating project orientation for Paseo Verde at Real. So, we'll start with the project orientation proper. I'll be sharing slides. Okay. So, ang advantage po sa ating mga nakasama, last Saturday, kayo po ay nakarating na sa mismong project site. And ang kagandahan nun, pwede nyo nang simulang i-offer sa inyong mga prospective clients dahil kayo mismo ay nagkaroon ng first-hand experience kung ano yung beauty ng ating property na ino-offer. But then again, syempre, yung nitty-gritty part ng ating pagbebenta ay mas mako-cover natin sa ating session this evening. So Paseo Verde at Real, yan po ang pangalan ng project. In fact, for tonight, very specific na yan po ang pag-uusapan natin. But of course, syempre kung may mga katanungan kayo to some other projects, lalo sa mga sellers na familiar na rin sa iba pang project ni Wicom, of course, we can cover it in a while kasi ang second part ng discussion natin will cover the documentation or post-sale. So if we speak of post-sale, particular with Wicom, pare-parehas lang din naman yan sa magkakaibang project nila. Although, syempre may certain approach sila on how they do customer service with each specific development. So, we'll cover that later. So, Paseo Verde at Real. Simulan na natin. So, kanina, yung mga before 7 p.m. na nandito na, di ba? Nakailang beses ko na rin naman pinasadahan. Although, I can share some link para makita nyo ito, or in fact, magamit nyo rin ito for sharing sa inyong mga prospective clients, yung drone shot or AVP nung project para ipakita yung entirety niya. Although, with that particular video, hindi pa kasama yung mga specific units. So, meron din naman tayo para doon. So, from here, you can observe na ang project ay nakatayo na. So ang mga ino-offer po natin dito ay mga move-in ready units. So yun yung distinct and unique advantage na pwede nating panghawakan whenever we offer this to our client kasi dahil existing na, so kung mag-qualify lang si kliyente pagdating sa payments and eligibility, pwede na niyang malipatan. So kung malilipatan na, kung ano man ang purpose niya, may it be end use, siya gagamit, or for investment purposes na papaupahan niya, magagawa niya na yon the soonest possible time na mag-qualify siya for move-in. So, di-discuss natin kung siya mag-qualify for move-in. But in the meantime, ito ang nakikita niyo dyan, of course, ipo-point out ko na ng araw kung napapansin niyo. So, hindi yata pala nakikita. Okay. Basta yung left and right na building, yan po yung dalawang 10-story structure. Okay? 10-story structure na nandyan po yung mga units nating ino-offer. At this point, yan po ay humigit kumulang 350 units available. Okay, so napakarami po nun. So napakagandang opportunity niyan para makapagbenta pa tayo. Sa gitnang parte ng project development, nandun po yung amenity area, merong clubhouse, and of course, very noticeable from the main entrance gate, mapapansin nyo na merong construction activity na hindi tapos. So yun actually yung third building. But for the meantime, hindi yun kasali pa sa inventory. So some clients or even some agents na nagtatanong sa akin, meron bang pre-selling na version? Although may building 3 ito from the original plan, at the moment, take note, si developer mismo, very specific siya, hindi niya muna yon ina-announce or bino-broadcast. Ang gusto nila ay mag-concentrate tayo na ubusin muna yung 350 plus units na available pa. Okay. So moving forward, ay pala,
Okay. From that last frame, you'll see yung pangalan ng developer owner ng property, si Lucent. So mamaya, i-cover niya. Muna tayo. Yun. Ganun pala ilipat yun. Ayan. From the other side, merong portion niya ng children's play area sa likod ng clubhouse. Ayan. Okay, ayun. Nakikita pala yung arrow ko. So, tapos ito yung dalawang building. Currently, si building number 1, built in 2019. Ito yung Rojas building. Tapos ito naman, halos magkasunod kasi simultaneous naman yung construction nito when it was erected. 2020, itong building na nasa, ito naman, yung mas bago ng konti, yung Quezon Building. Currently, sa Quezon Building, situated ang ating mga model units or sample units. Kasi dalawang sample units per size ang ginawa ni developer. Isang actual or as delivered. So hindi na mahihirapan ng agents natin para i-discuss kung ano yung specifications or materials na meron sa isang actual unit before i-turn over. Tapos yung isang version naman ay dressed up or model unit. Take note, pag dressed up, syempre po, ano lang yon, sample, interior, interior design para mas ma-appreciate ng kliyente kung ano yung pwede niyang gawing improvement for the unit. In fact, as a matter of um, strategy ng developer din, pinakita niya dito na yung isang 24 square meters na pinaka-basic or pinaka-maliit nating unit, studio as delivered, pero pwedeng i-improve into one bedroom or i-partition na maging one bedroom. So yun yung kagandahan talaga na makarating kayo sa site, and in fact, yung prospective buyers na ino-offeran nyo ay madala nyo rin sa site. Pero just to mention, please let us know should in case na halimbawa ang client is overseas, meron na rin naman tayong mga nagawang video sa bawat room na yon, sa bawat sample units na yon. So pwede natin yon ipadala sa clients kung hindi pa agad-agad siya maging available for property viewing. Okay, speaking of owner-developer, siya si Lucent. Si Lucent Evermore Estate Development Incorporated, LEED for short. Isa silang construction company, builder, or AAA construction firm na nag-venture into residential development. Okay. Ang isang unique advantage ng kanilang development ay eco-friendly or nature-inspired ang kanilang ginawa. Specific with this Paseo Verde. Plus, of course, as a matter of common observation na rin natin sa industry, kapag ang isang developer, builder ay construction company rin, or ibig sabihin sila rin mismo yung nagtatayo ng property na binibenta nila, ang nagiging advantage niyan is they get to deliver at par or minsan superior pa kumpara sa competition at a lesser price. So hindi sabihin na mas mura, cheap ang pagkakagawa. In fact, kung kayo ay mas familiar na rin sa mga turnover or specifications ng bawat developer, lalo kahit branded, you'll find out na minsan mas maganda pa or mas high quality pa ang tina-turnover natin kumpara sa ibang branded or top tier developers. So yan. Ang parent company ni Lucent ay ang Cavite ADL International Construction and Development Corporation, CAVDIL. So ang kailangan ko lang i-emphasize mainly dito, we are accredited brokers, sellers for We Community Developers Inc. So siya si Wicom. Si Wicom, siya ang sole lead marketing arm for this project. So in this case, hindi siya yung owner-developer. Although alam nyo, di ba, to some of you na familiar na kay Wicom, may mga projects si Wicom na siya yung owner-developer. The reason for this, basically parang warm up, ano pa lang to warm up, tie up pa lang ng Lucent at Wicom yan. Kasi as a matter of future development, also located in Las Piñas, along Naga Road,
Magkakaroon pa sila ng susunod na project after Paseo Verde. So sabi nga sa inyo, warm up pa lang yung bentahan natin sa Paseo Verde. Ang laki nung upcoming development ay 1.2 hectares or 12,000 square meters. Ganun siya kalaki. Tapos ang ano nun, ang initial projected property value nun ay 5.5 billion. 5.5 B. So ganun kalaking inventory yung magiging opportunity natin na pwedeng ibenta. So that's the reason, or at least it's one of the main drivers bakit reasonable at strategic na mag-focus tayo sa developer na to at sa lugar na to dahil in the coming years, lalo kung ikaw ay taga-South, to most of you, nandiyan ang mina ng ginto. Ibig sabihin, nandiyan yung mga pwede nating pagbentahan na mga inventory. So, si Wicom, take note, si Wicom ay builder-developer din. It's just that, in this case, kay Paseo Verde, lead marketing arm ang papel niya. Sa susunod, yung sa tinutukoy kong Naga Road project, Las Piñas din yun, joint venture na yon. So in short, owner-developer na sila parehas, equal footing na. But anyway, so yan, si Wicom, we can share more of their track record pagdating sa kanilang experience bilang builder-developer for the last 15 years. In fact, 15 years is a very young age for a developer, di ba? Pero marami na silang nagawa. Marami na silang na-develop, hindi lang sa Luzon area, kundi pati na rin sa Visayas and Mindanao. In fact, ang stronghold position nga nila as a matter of inventory sales ay nasa Visayas and Mindanao. Kasi last year, I was privileged to attend their year-end annual awarding. Ang benta ng Wicom sa buong Pilipinas for 2023 is around 11.2 billion. 11.2 billion. Sa 11.2 billion na yon, 1 billion lang ang nanggaling sa NCR. So you can just imagine, di ba? Halos 10 billion, take note, 10 billion with a B, ay mga inventory na benta nila, take note, dinevelop nila as owner, developer, builder sa Iloilo, Cagayan de Oro, Davao. So may mga future projects pa sila. Pero syempre, hindi na tayo magdodwell masyado dun sa mga malalayong project. Dito na lang muna tayo sa NCR. In fact, para mas ultra-focus tayo at makapag-convert ng early success or early points na makabenta, i-concentrate natin ang ating mga energy dito sa Paseo Verde at Real. So yan, ito naman mga pwede nyo na yan basahin on your own, although may mga videos din ako pwedeng i-share na mapapanood nyo kung ano talaga yung kalibre, that's the better word, kalibre ng developer na si Wicom. In fact, para sa batang edad na developer, ang dami na nilang success na i-credit sa kanilang kumpanya. Okay. So, si Paseo Verde ay located sa Las Piñas City. In fact, to be specific, sa Pulang Lupa 1. Ang pinaka-notable na dapat nating matandaan dito sa development na ito ay walking distance ito sa future LRT Line 1 extension, Las Piñas Station. So, nung umattend kayo last Saturday, pinakita na ni Sed yung specific na mapa, more or less kung nasaan yung magiging Las Piñas Station. In fact, kung napunta kayo doon sa lugar, makikita nyo rin, di ba, marami pang bakanting lupa. Okay. Having said that, syempre, it may take 3 to 5 years time bago pa talaga magkaroon ng realization na ma-operate yun. Di ba? Pero ang good news, na nababalitaan nyo na rin naman, at least yung phase 1, ang tawag kasi doon phase 1 eh. Yung phase 1 na mula Baclaran, yun yung original na dulo, hanggang Sucat Road, yun yung phase 1 ng expansion or extension.
ay 97% completed na. In fact, nakikita nyo, nagda-dry run na sila, nagre-rehearsal na sila, gumagana na yung mga trend, hindi pa nga lang bukas sa publiko. Ang sabi sa balita o anunsyo ng gobyerno, possibly fourth quarter, earliest is early fourth quarter or December of 2024. So sa madaling sabi, ngayong taon din mangyayari at makatotohanan na aabot na ang LRT Line 1 hanggang Sukat. When I say Sukat, kasi may mga iba sa inyo sumabay sa akin sa Urban, di ba? Very specific, di ba? Inikot ko pa kayo kung saan mismo yung istasyon. So, ayun ay 3 kilometers lang mula dito sa project site. So in short, kahit wala pa man yung phase 2, yung sa phase 2 kasi ang mangyayari, after Sukat may Manuyo Uno, tapos Las Piñas. Anyway, pero kahit wala pa yon, yung convenience para sa clients natin na possibly bibili dyan para tumira or di kaya naman tayo mismo bilang sellers for the property, pwede nang bumaba sa LRT Sukat or Dr. Santos kasi yun Dr. A. Santos Station. Tapos, yun na, 3 kilometers lang. Siguro naman, syempre by then, may mga bumabiyahe na dyan na balikan. Possibly, baka mga multicab or electric. Sa Las Piñas kasi may mga ganun may mga electric na jeep or solar-powered na jeep. So, posible yan. Mas magiging accessible na siya. So, yun yung kailangan yung matandaan for that. And of course, sa mga long-standing infrastructure naman, syempre airport. So yan yung binibida natin. In fact, yung project natin sa kabilang frontage niya, hindi siya yung eksaktong nasa frontage ng C5 road extension, pero yun yung accessibility niya. So as a matter of future accessibility pa ng C5 road extension, magkakaroon yan ng link hanggang Coastal Road. Cavitex na kasi yung tawag ngayon sa Coastal Road di ba? Pero magkakaroon yan lang ng link going to Coastal Road. Tapos yung existing naman niya, pag dinire-diretso nyo yun, hanggang BGC makakarating kayo doon sa C5 road extension na yun. Kasi after, kung familiar kayo, di ba? After ng multinational, may Kaingin Road lang, tapos noon rampa na yon papuntang BGC. Ano yan? Gumagana na yan. Easy trip. Metal kasi yun. Roughly 30, kung di ako nagkakamali, 35 pesos yung singil. Pero, yun yung ano niya, yun na yung advantage niya pagdating sa accessibility going from the project site papuntang BGC kung doon man yung workplace ng client or kung pa Cavite naman siya, makakarating siya ng coastal road eventually ng mas madali or mas mabilis. Yun, ito pala. So, from here, yan, nakikita niyo yung arrow, di ba? Yung property ay located dito. Halos intersecting siya. Yung real street kasi, ano yan kumbaga, alam mo naman dito sa Pilipinas, yung lumang pangalan, hindi naman madaling mawala Diyan yung Diego Serra, Padre Diego Serra. In fact, syempre, mas kilala pa rin yung Padre Diego Serra. Parang ano lang yan, Hilpuyat Buendia, Vito Cruz Pablo Ocampo, di ba? Pero ito na yon. So if you speak of, kahit nga actually sa mga address pa, Diego Serra pa rin yung nahahanap natin na street name, Diego Serra Avenue, near corner C5 extension. So itong C5 extension, ito yung sinasabi ko na kung traversing ka going east or pa BGC, ayan na yun. Okay. Kung dito naman, by the way, kanina, itong real na to, ito kasi ano okay. Paki-mute lang po. Ayan. Yung tramo na yan, ano na rin yan, for quite some time, dahil may construction dyan, nakasara yung accessibility niyan. Pero ngayon, tumbok na yan. Papadaan na, two-way. So, kumbaga, kahit kayo na nagbiyahing jeep, ano na yan, dumediretso na yan ng Paseo Verde. Dati kasi, okay, paki-mute lang po. And also, yun nga, yung future accessibility niya, wala pa yun ongoing construction pa. Kung kakaliwa ka naman, makakarating ka ng Coastal Road. Magkakaroon ng ano diyan, interchange diyan sa lugar na 'yan. Okay, so yun yung upcoming
infrastructures na located within our vicinity. Of course, syempre, the traditional ano naman, rundown ng ating mga vital installations within the vicinity. Syempre, kailangan yung terminal hub, alam nyo rin kung paano i-explain sa kliyente. Tapos syempre, yung mga possible na convenience na hahanapin nila like retail, mall, di ba? So yan, malapit sa SM Sukat, kung dito ka dumaan. Tapos, within walking distance range yun, yung Floriad, less than 1 kilometer, Floriad Lifestyle, yan, ganyan ka lapit or ganyan siya ka accessible. And of course, syempre kahit na sa mga central business district, going Alabang, 10 kilometers, Asiana City, Parañaque, Pasay na yan, roughly 12 kilometers, tapos Makati City. Sa hospitals naman, along Diego Serra din, ito nga, less than 1 kilometer, Las Piñas General Hospital. And of course, schools, pag mga ano, ah, more reputable schools, di ba? Southville International at ito yung Southville sa CAA, sa malapit yan sa CAA, and yung Olivares College along Sukat Road. Okay. Yan. So ang mga units natin, syempre mas ma-appreciate natin kung ating pupuntahan. In fact, yung clients, ganun din naman ang typical na preference nila. Although syempre kahit na overseas sila, we can have them appreciate the available units sa pamamagitan ng pagsasend ng video. So ang mga units natin na available for this project, ano yan? Ang unit mix natin is studio, studio deluxe, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. At this point, iilan lang ang mga developers na nag-o-offer ng as big as 3 bedroom configuration. 'Di ba? Lalo move-in ready na. So ang advantage natin is may wider range tayo ng options para sa kliyente. In fact, pagdating din sa price point, knowing na ang income natin or commissions will be based on the amount sold, di ba? More or less. So yan, nasa range ka ngayon ng paninda na pwede mong ibenta from 3.3 million hanggang 9.6 sa current pricing. Of course, syempre moving forward, pwede pang mag-adjust yan or tumaas yan. At marami pang inventory. So specific, isa-isahin natin, para doon sa pinaka-basic or pinakamaliit. Ako kasi hindi ko ginagamit yung salitang pinakamaliit eh. Yung basic size po natin na 24 square meters, a typical studio unit. So of course, pag studio, ibig sabihin po nun, walang partition, pero readily habitable na ang unit or fitted, fully fitted finish ang unit upon turnover. So, painted interior walls, tapos meron na rin tayong fitting ng kitchen counter with hang-type cabinet, take note, sa toilet and bath, syempre standard fixtures, plus, in fact, ang advantage pa nga natin, meron tayong, hindi siya enclosure partition lang, glass partition for aesthetics na rin, for functional and aesthetics purpose, pero walang partition. Kasi itong picture na to, syempre baka maisip nyo, ba't ito may partition? Ito yung sample model unit na 24 pero nilagyan ng partition para ma-appreciate ng kliyente. Ay, oo nga no, kung i-Airbnb ko lang naman, pwede pala. Di ba? Pero kasi sa totoong practical na kung titirahan mo yan, kung magpa-partition ka ng 1 bedroom, mas ideal yung studio deluxe. Kung talagang titira sila, meaning nakatira sila doon. Di ba? Yung studio na nilagyan ng partition, okay yan kung Airbnb lang, di ba? Transient stay. Kasi hindi naman talaga sila doon nakatira. Yung mga gamit nila, ang gamit lang nila for the meantime is yung gamit nila bilang staycation. Nagsa-staycation sila. Pero pag kailangan mo na talaga na mas maraming spasyo, specific dahil doon ka na nakatira or family starters kayo, Studio Deluxe ang mas nire-recommend natin kung ipa-partition mo siya for end user. Okay? Pero having said that, parehas naman siya. If you speak of studio sa titulo, wala yan partition. Pero as delivered, fit and finish na siya, client has the option at their own design, pacing, and of course expense
kung gusto niyang lagyan ng partition. Binigyan lang natin siya ng idea when we present this unit kapag nag-visit tayo dun sa site. Pero mapapakita rin natin sa actual na turnover, wala siyang partition. By the way, before we move forward, lahat ng units ay walang balcony. Okay. Pero ganun pa man, yung feel na gusto ng kliyente na yung natural breeze, kasi di ba minsan, kaya ka nagbabalcony, yun ang gusto mo eh, natural breeze eh. Hindi yan, hindi yan na-compromise. Kasi you'll observe na ang bawat unit natin ay malalaki ang bintana at ample yung, niya, opening gap niya, yung pinaka uh, opening ng ating mga windows para ma-experience pa rin nila yung natural breeze. As a matter of design, meron din siyang parang mga breezeway along the corridor. So, a little later, ipakita natin yan sa floor plan. So, kompleto naman ang unit, meaning kompleto sa functionality before siya i-turn over. So, mag-variation ka lang ng 24 or 27. Si 27, noticeable na hindi siya rectangle. Parang trapezoid ang style nung niya. At in fact, ang mga deluxe ay matatagpuan mo dun sa side na outside view or coastal view. Lahat ng studio na basic or 24 square meters ay matatagpuan mo sa inner side or sa atrium side or sa amenity area na view. Okay? So sa floor plan, papakita ko na lang. Pag one bedroom unit, ayan, as delivered, naka-partition na siya. Take note, one bedroom, two bedroom, three bedrooms. Lahat ng partition yan ay drywall. So sa construction, di ba, pag sinabi kong drywall, hindi yun bato. Okay, baka at least to manage the expectation ng seller and client as well. In fact, pag pinuntahan niya ang actual units, katukin nyo, alam nyo na, hindi siya concrete. Okay? But as delivered, nandun na siya. Naka-fit in na siya based dun sa standard floor plan na meron si developer. So, sa typical na one bedroom naman, 36 square meters. Sa totoo po, di ba, sa ibang developer, yung 36 na, nagagawa na yan. 35 na, nagagawa ng two-bedroom unit yun eh. So, nasa sa client na rin. So, kung eventually gusto niyang i-remodel, di ba? Take note, yun, by the way, yun ang isang advantage ng ang partition mo ay hindi bato. Kasi pag hindi bato, meaning drywall, pag sinabi pong drywall, ano yun? Metal paring, tapos sinandwich ng board. Usually, FICEM, fiber cement. Hardiflex, yun yung common brand na kilala natin. Pero kung hindi Hardiflex, basta fiber cement na panel. Okay. So, nagiging partition siya. Pero yun yung advantage. Halimbawa, siya titira. Di ba? Gusto niya i-remodel. Budget kasi 36 square meters. Pero okay naman kami sa 36 eh. Gawin na lang namin tong 2 bedroom. At their own pacing, at their own design, at their own expense, after i-turn over sa kanila, pwede nilang gawin yun. Kasi nga, ang kagandahan, hindi bato ang partition. To give an idea lang, ha? Kasi baka yung client naman, hindi naman niya kailangan gawin 2 bedroom, then let it be. Pero pag naka-encounter kayo ng ganon, at least at this point, alam nyo na sa ibang developer nga, 35 square meters, 2 bedroom na eh. So, what more dito, di ba? Pwedeng pagkasyahin talaga. In fact, ayan i-visualize nyo lang, di ba? Kung nakikita nyo yung arrow, di ba? Tuntunin mo to na partition, di ba? Magkakasya na rin. Meron pa ring dining, meron pa ring living, meron pa ring toilet and bath, then kitchen. Okay. So yan. Ito yung mga actual photo ng mga model unit. So magaganda talaga. So 2 bedroom. And napaka-spacious. Almost 50 square meters. Diba? Ayan talaga, ideal talaga sa 2 bedroom yan. Typical 50 square meters. Among other developers as well, diba? 50, 56, yan ang 50 to 60 square meters. Mga 2 bedroom yan. Nasa sa kanila na lang, of course, ito kasi, as delivered, wala tong maid's room. Baka kasi concern halimbawa yan ng end user. So again, pwede naman silang
padagdag ng partition at their own pace, at their own design, and at their own expense after turnover. Diba? Kung gusto lang nila, di ba, mag-enclose sila ng isang portion dito na maliit lang, parang kasya lang yung single bed. Kung gusto talaga nila. Lalo specific na parang maid's room yon. Pero as delivered, wala. Take note. So, 2-bedroom lang siya. 2-bedroom at saka 1 toilet and bath lang. Okay. Pero pag sa 3-bedroom, yan. Ang distinct advantage nitong 3-bedroom ay, yan, may service area siya na in fact, sinukat ko na to last time eh. Ano rin to? Haba na 175 centimeter or more than. Ano ibig sabihin ko nun? Ibig sabihin, kasya yung haba ng standard na kutsyon. So in short, kung gagawin mo tong maid's room, pwede. Yan, itong service area. Pwede siyang storage, pero kung yun nga, pwede rin gawing maid's room. Hindi rin siya kulob. By the way, ito, bintana to. So may bintana. Okay. So at least yung service area, pwede siyang i-repurpose as maid's room. Tapos, ang kagandahan, dalawa ang toilet and bath. So, ang master's bedroom, sa pinaka-corner, ay merong sariling toilet and bath. Tapos, may common toilet and bath. So, bahay halos, yun yung pinaka-setup niya, bahay talaga. Sa floor area na around 64 square meters. Okay? Resort style oasis, di ba? Or resort style living. As a matter of actual experience dito sa lugar, pag weekend talaga, maraming tao kasi may mga nagsistaycation. In fact, earlier today, nakapag-inquire na nga rin kami dun sa sa pinaka-management ng leasing nila for staycation. So yun, kumbaga may mga rooms din pala na available dun for lease na transient stay. So in short, yun yung model na pwedeng kopyahin ng mga prospective clients natin if ang purpose nila ay magpaupa na parang Airbnb or transient stay kasi mas malakas kumita yung ganun kesa sa yung typical na 1 year, 2 years, 3 years na rentals. So ang mga amenities natin dito na nakita nyo na rin naman sa video, may children's play area, may clubhouse, yung second floor clubhouse at max capacity can accommodate 300 na katao. Sky Garden sa bawat building. Kung di ako nagkakamali, located sa 7th floor. And also yung gym na nasa clubhouse. So yan. Ang development natin ay, kung tawagin ay green development. So kumbaga yung sustainable, natural, and ecological sustainability criteria ay na-meet ng project. So yun ang kagandahan sa kanya. As a matter of development. So, ito yung mga floor plan. So, sa bawat floor level, you can observe na medium density lang ang ating units. So, may kahabaan ang kada floor plan or mahaba talaga yung building. So, yan. Sa basement level, na accessible din ang elevator, by the way, nandyan yung mga parking slots na available na currently selling at 1.2 million. So, medyo pricey, di ba? Pero of course, syempre kung end user ka or even kahit nagpapaupa ka, talagang necessity talaga siya eh. May mga affordable terms pa rin naman. Pero yun ang price point sa mga magtatanong. 1.2 million ang presyo ng isang car park slot. Hindi nga siya 12.5 eh. May nakita ko may 14, may 15, ganun. Anyway, but you get the idea. Siyempre isang slot lang yon. Palagay ko naman, kung hindi 12.5 yan, kung may sasakyan ka tapos kasya pa yung motor mo, baka pwede rin. Kasi very noticeable. May mga cut talaga pag nag-park ka doon, may kita mo yan parang mga mas malalaki. Okay. So sa ground floor level, yan yung typical na access point natin kasi from the driveway, so kung mapansin niyo, 'di ba yung sa gitna ng dalawang building, merong bilog na driveway or circle drive, drop-off point. So yun. From that access, may maliit na lounge. Tapos yun, from left and right wing, nandun na yung mga units natin. From here,
mapapansin nyo na, yun nga, gaya na na-mention ko, yung studio na Studio Deluxe. Ayan, Studio Deluxe, light blue. Ayan no, pag Studio Deluxe, ito yung naka-facing outside. Kasi ito yung inside eh. Diba? Ito yung driveway. Ito yung swimming pool. Kung nare-recall nyo yung pinaka-actual na site. So itong mga nasa side na to, ito yung may outside view. So kung ang kliyente may specific preference na outside view or facing coastal area, kasi Manila Bay din naman yun, Studio Deluxe. Okay. Doon lang located ang Studio Deluxe, wala doon sa loob. Although, syempre, yung mga big units, yan, 2-bedroom units, meron doon, facing inner. Tapos yung mga 3 bedrooms naman, yan, all 4 corners yan. So, sa inventory natin, very good mix siya. Sabihin, at least para sa seller, di ba? Maraming studio na affordable ibenta, tapos marami ring big units na maganda ibenta. Okay? So, tapos meron siyang roof deck na merong mga drying cages. Okay. Currently, ayan, pag nandun tayo sa site, dito tayo pumapasok, di ba? Ito yung, ito. Ito yung Diego Serra Avenue. Ito yung C5. Ito yung building 3 na hindi pa tapos or hininto yung construction. So, nandito sa Tower 2, ang Quezon Building, ang mga model units sa second floor. In fact, mayroong sales office for Wicom na located sa room 119. So, nandito yung 119. Ang advantage, dito na tayo sa site nagpakita ng property for site and property appreciation ng client. In the event na mag-decide siya na, sige, okay na ako rito, i-reserve na natin. Diba? Walang kapagod-pagod, bababa lang kayo ng elevator, dadalhin niyo sila sa 119, tapos doon na mangyayari yung closing. So, ganun kadali or ganun siya ka-convenient para sa seller. One-stop shop. Sa ibang developer, just so you know, di ba? Iba yung showroom, iba yung site, di ba? Kasi minsan, lalo pag ongoing construction sa site, walang kahit anong offices doon kung ginagawa pa lang yung site. Plus, iba pa yung office ng developer. So, sa worst scenario, minsan tatlong magkakaibang lugar pa yung pinupuntahan mo para lang mabuo yung benta. Ito, one-stop shop. Nandito na lahat. Okay? Tapos ito yung amenity area. Okay, moving forward. Ano ba ang mga building features nitong Paseo Verde? Cross ventilation system, di ba? Kung familiar kayo sa Luvi vent technology ng DMCI, same feel. Ako currently at saka si Sed, parehas kami nakatira sa DMCI na project. Talagang may pinagkaiba siya kumpara sa ibang building. Bukod sa uh, hindi siya high density, sabihin hindi sobrang dami ng unit, yung allocation na ginagawa ng developer to open up certain portions ng building ay talagang nakakatulong sa natural circulation ng hangin sa loob ng building para hindi magkakaroon ng stale air or nakukulog. Just the same, ang mga unit ganun din. Kumbaga pag dahil do sa sa dynamics ng hangin na yon, ganun din, hindi rin nakukulob yung ano. Provided syempre na binubuksan niya yung bintana niya. And also, pag nakita niyo yung room, meron siyang parang awning na window dun sa taas ng pintuan. Sa taas ng pintuan may bintana. So, ano naman yon, parang awning lang siya. Hindi siya pakaliwa na bubuksan pag ganun. Bukas sara lang na nakatingala para doon din papasok yung hangin. Spacious roads around the property. Yan. Water tanks, lobby sa magkabilang building, standby power generator system, environment friendly, at saka nature inspired siya. In fact, pag umikot ka doon sa buong property, maraming totoong halaman, hindi hindi plastic, engineered doors, roof deck, yan. Tapos may elevator. In fact, 3 ang elevator. Sa kada building, 3, 4, I think, di ba? Para sa 10-story. So ganun ka generous pagdating sa elevators. In fact,
may mga building tayong alam, gaya kung nasaan ako ngayon, dito sa building na to, ito ay 40-story building pero tatlo lang yung elevator. Di ba? Tinipid. O yan, ang actual photos ng unit natin. When we say fully fitted, ito yung tinutukoy natin. Kumbaga sa layman's term, readily habitable, di ba? Pag itinurn over sa iyo yung unit, sarili mo, gamit mo, at saka appliances na lang ang kailangan mong dalhin kung itinurn over na sa iyo yung unit. Kasi talagang, ano na siya, pwede na siyang tirhan. So ito yung tinutukoy ko pagdating do sa CR. Mapapansin nyo naman, hindi naman pipitsugin yung specs or specification na ginamit ng developer. Plus, ito hindi ko alam ba't may enclosure pero sa standard wala. Ito lang ang meron, yung partition. Hindi siya enclosure. May partition. Siguro ang idea nito is pwede mong dugsungan, I think. Tapos ganito, meron na rin dresser. Dresser ang tawag dyan kasi hindi siya closet kasi wala siyang pintuan. Okay? Okay, nandito na tayo sa portion na kailangan matutunan ng ating sellers. Kailangan natin matutunan paano nagpe-present ng numbers with finesse sa ating mga kliyente. And by the way, dito ko na rin isisingit kung ano yung bagong magandang balita na nabalitaan namin. Okay, simulan natin sa basic size. So, itong uh, sample computation na to, yan, mapapakita. Anong building? O, Quezon Building. Si developer nag-provide nito. Individually, nagpo-provide din sila ng ano niyan, ng information niyan. So, from here, ito, pinapakita yung iba't ibang unit sizes at ano yung mga pricing niya para at least may idea yung kliyente kung ano yung applicable. Of course, may client na may preference pagdating sa size pero syempre bottom line pa rin tinitingnan na natin sa budget niya yan. So from here, ayan, naka-identify na rin anong floor level, anong unit number. So gawin na nating example tong pinaka-basic. Ang unit price ay 3,037,000. Pero syempre, pag bumibili ka ng property, hindi lang naman yung unit yung binabayaran kundi kasama na yung mga taxes involved. Dito sa taxes na yan, VAT, merong paliwanag si developer. I just have to know the memo kung bakit ito ay hindi applicable, but hindi applicable dito yung VAT. Very recently, nalaman natin, di ba, naging 3.6 na yung threshold ng VAT, tumaas. Okay, 3.6. Kaya mapapaisip ka, bakit ito 3.8, bakit ito 4.7? Pero walang item na VAT. Okay, may paliwanag dyan si developer, kumbaga parang pinaghiwalay nila yung unit cost as shell, meaning yung kunyari wala siyang laman or hindi siya naka-fully fitted, plus yung construction to fit out construction cost. Fit out construction cost. So when pinaghiwalay. So using that technique, di ba, na justify nila para maiwasan tong VAT. Of course, yung developer mismo nagva-vouch niyan. So akin, hindi ko na i-overcomplicate, 'di ba? Pwede kong isipin, 'di ba? Pero kung halimbawa reflected diyan, official computation by the developer, walang VAT. Sino ba naman ako para questionin kung bakit may VAT at walang VAT? Okay? Teka lang. May ko lang nakita. Okay, so from here, wait lang. Yan, mapapansin natin na itong mga non-VAT units, of course, hindi masyadong lumalayo yung presyo niya from the unit cost. Kasi ang nadadagdag na lang ay titling fee, miscellaneous fees, and legal and miscellaneous fees. Okay. So ito ay applicable fees computed based on dun sa unit price, so 10%, para sa title transfer. And other miscellaneous fees kasi may breakdown din yan. So at least for simplicity sake, ayan,
nakasum up na sa 10%. So in this case, 10%, walang VAT, so 0, 303 lang ang dinagdag. So ang pinakamababang presyo natin or pinaka-competitive price offering natin ay 3,341,250 for Paseo Verde. So ang minimum required equity po ni developer ay 10% lang. So ang 10% ng 3,341,000 ay 334,125. Okay. Kailangan ba bayaran na yan outright? Pwede, pero may mga options to make it more affordable. Sa ngayon, ang reservation fee na standard ay 20,000. Okay. Across all units. Pero kanina, ang sinabi, kung for purpose of, syempre ito, ibibigay nila sa sample computation, 20,000. Pero kung halimbawa, talagang gusto na nating ma-secure ni client yung unit, with a reservation, tumatanggap na rin sila kahit 15,000. Okay? So some would say, sa ibang nakakaalam, sa ibang project kasi nila, may 10,000 na reservation sa Grand Mesa Residences. Ba't hindi pa ginawang 10,000? Kaya hindi ginawang 10,000 kasi meron tong cash kaliwaan na incentive na 5,000. So para naman, kasi baka sabi nila Sir Joey, baka kasi pag gawin natin 10 yan, sabihin ni Wicom, wag na nating ibigay yung incentive. So pinrotektahan nila yung seller, tayo. So dapat, ang offer natin, of course, I would submit 20,000 kasi forms part of the amount paid pa rin naman yan, ibabawas din naman yan. Pero kung 15,000 lang yung dala ng kliyente or yung willing niyang ipang reserve, pwede na rin, tatanggapin nila. Wag na lang bababa daw sa 15 para nang sa ganun, yung incentive natin as seller na outright ay makuha agad natin. Okay, klaro? So yun yung unang anunsyo mula dun sa meeting kanina. Pero again, 20, okay lang naman yan. Ang epekto ng 20,000 or reservation fee ay ibabawas. So 334 minus 20,000, 314, 125. Okay. So yun nga yung tinatawag na net equity. So sa net equity, payable in 15 months. So making it 20,941. Ano yan? No interest yan. Straight up divided by lang yan. Kuha kayong calculator. 314, 125 divided by 15. Anong lumabas na suma? 20,941. Okay. Dahil may calculator kayong hawak, try niyong computein. 314,125 divided by 18. 18. Pag dinivide mo siya sa 18, yung 20,000 magiging 17,000. Yun na ngayon yung pangalawang anunsyo kanina. Di ba? Gusto nating itulak na mas maging affordable, ina-allow na nila yung 18 months to pay sa smaller units. Smaller units, itong tatlo yun. Yung sa bigger units kasi pwede as stretch as 24 months. Pero doon na lang muna tayo sa example na to, 18 months. In fact, I would submit 18 months is enough. Kasi pag bumibili naman ng big unit, sa totoo yung bumibili ng big unit, di nun kailangan ng stretch na 24 months. Kasi kaya nga nilang mag-spot down payment di ba? So dito tayo sa affordability aspect. Ito, yan. Syempre, of course, kanina lang inanunsyo kaya wala pang official na printout na ganito. Pero at least alam nyo na, di ba? Ang nakatagong baraha, yung 15 months, pwedeng gawing 18 months. For the meantime, for advertisement purposes, I would encourage everyone. Nag-send out na ako ng recomputed using 18 months. Yung isang version, 5 spot, tapos another 5% payable in 17. Kasi syempre dapat total of 18 months lang. So ito, pwede mong i-straight terms ng using 18 months, ang 20,000 ay nagiging 17,000 na lang. Okay? So in short, sa mga clients na naghahanap na halimbawa, meron mo parang pre-selling yung stretch, di ba? 18, you can offer that. Let us find out na lang kung halimbawa studio, pwede bang i-24 yan? Tutulungan na lang namin kayo. Pero siguro naman mas reasonable na 18 na muna yung stretch na i-offer. So ganun pa rin naman, dahil 10 ang down payment, 90% ang balanse. So using this computation, ito nga, dito sa template na to, may dalawang version na, di ba?
merong Pag-ibig, merong bank. Ito yung isa sa distinct advantage natin with Wicom. Of course, nasa sa capacity to pay pa rin ng kliyente yung isa pang factor. Pero as a matter of appraisal, talagang na-secure nila yung 90% for Pag-ibig. So talagang pwede tayo sa 10% equity. Legit, pwede nating i-offer yan. Kasi tie-up. Yun po yun, tie-up yan. Pag hindi yan tie-up, or sa ibang developer na nag-o-offer ng Pag-ibig pero hindi talaga naka-tie up, ang kaya lang nilang ibigay 80%, minsan nga 70% lang. Alam nyo rin yan. Sabi na observe nyo rin yan with other developers. So tayo, mas madali itong ibenta if that would be the advantage. Tapos, ayan. Anyway, ito naman na yung breakdown, di ba? May loan calculator po kayo, kaya nyo yung computein, di ba? Using loanable amount na 3 million, tapos 7% interest rate, gawin mo 5 years, 60 months, 10 years, 120 months, 15 years, 180 months, 20 years maximum for the bank, 240 months, equivalent siya sa 23,000 per month na amortization. Pero pag i-full stretch mo siya tapos Pag-ibig financing, as low as 18,000. So ganun siya ka-affordable using this lowest down. Lowest down is 10, tapos 90 yung loanable amount. Kung gusto niya mas mapapaliit yung monthly amortization niya, edi magdagdag siya ng equity or magdagdag siya ng down payment. Take note, kay Wicom, very specific, ang conservative approach nila pagdating sa pag-pre-qualify ng kliyente, simpleng-simple lang. Madali lang tandaan. Hindi kailangan isulat. Kung ano ang amortization, i-multiply mo siya sa 3. Di ba? Yung bangko kasi gumagamit times 0.35. Kay Wicom, syempre, sundin natin yung ginagawa ni Wicom. Conservative approach, 18,760, i-times 3 mo, dapat 1/3 lang kasi ng monthly income niya yung amortization niya. So in this case, 56,850, di ba? Or almost at that range, nasa 56,000. Okay? So yun po yung paraan ng pag-pre-qualify. Okay, moving forward, same terms lang naman yan. Di ba? Nandun lang yung anunsyo ko na ito ay pwedeng 15,000 ang reservation. Siyempre, mare-recompute ito. Tapos ang installment stretch ay as lengthy as 18 for the smaller units, 24 for the bigger units. Pero sa totoo lang, palagay ko yung 24. Hindi naman yan viable do sa bumibili ng big units. Okay, may isa pa. May isa pang istorya. Of course, ito yung in-emphasize ni Seth during our meeting doon sa Reboost. Pasadahan ko lang. Tapos, ibang example. So, sa Studio Deluxe naman tayo mag-example. Studio Deluxe 3.8. Yan. So, wala pa ring VAT. Ayun na yung paliwanag. Narinig nyo na kanina. 10% legal and miscellaneous fees. 4.2. 10% lang minimum equity, less 20,000 reservation. Yung 10%, dalawa yung approach. Isang outright payment at isang It's 8 o'clock. Installment. Sa outright payment, in this case, 211, diba? 167 kasi talaga, as low as 170K, parang gano'n. Pero Studio Deluxe kasi itong dinidiscuss natin. Yung Studio Deluxe, pwedeng i-partition into one bedroom, diba? So, 211 lang, di ba? Yung outright within 30 days. Take note, early occupancy kasi itong purpose nito Kasi syempre, gusto mo mapaaga. Sa example pa nga natin, hindi nga 30 days yung hinintay natin, 15 days lang eh. Kung kayang 7 days, 7 days lang. Kasi take note, for the client to avail this, may ipon siya. Sabi may ikakasa siya. Di ba? So in this case, to 11, binayaran within 30 days. Diba? Kung within 7 days, the best. Tapos yung another 5%, naka-payment stretch siya ng 6 months without interest. So ang lalabas sa sagot, 6 post-dated checks ang i-issue niya with the amount of 35,000 to 79.25. Okay. I-inject ko na rin yung sa documentation part. Sa documentation part, ang requirement by the way ni Wicom, kapag post-dated checks
ang ginawa ni client pagdating sa equity, nire-require siyang mag-issue ng isang guarantee check. So yung guarantee check, paliwanag ko lang po sa mga bago, if you speak of guarantee check, di ba nag-issue siya ng 6 na pirasong 35,000 in this example. Mag-i-issue siya ng pang-pitong cheque. Ang laman ng pang-pitong cheque ay 3,810,158. Ito yung balanse. Industry practice po ito. Baka nawiwindang yung iba doon sa idea. Industry practice, ibig sabihin ginagawa rin po ng lahat ng iba pang developer to. Ang purpose ng guarantee check, especially if the client would opt for financing, back financing or pag-ibig financing, ano lang to, parang commitment guarantee ito na yung balanse ay babayaran. Of course, hindi naman necessarily kaya ng client na i-cash or i-pay out ng cash yung 3.8 pagdating ng ikapitong buwan, pero ito yung magko-compel sa client na mag-secure ng letter of guarantee from the bank. So, ibig sabihin, para mabawi niya, yun naman po yung nature ng guarantee check. Iso-solid din yan sa'yo. Para isoli sa'yo ni developer yung guarantee check, papalitan mo yun ng bank guarantee or letter of guarantee from Pag-ibig, if that would be the case. So, yun. Pero ito ay isang instrument to uh, ano intimate the commitment ng client na magbabayad siya through financing. So ganun po. As a matter of documentation kasi kasali siya. Kasali yung guarantee check. So as early as now dapat alam mo yun. So in this case, lalo pag halimbawa ang client ay overseas, di ba? Kunyari, ano lang siya, may checking account siya dito sa Pinas, tapos ginawa yung cheque, or ibinili niya, or ipinadala niya, or di kaya naman may SPA siya, tapos yung cheque ng SPA yung gagamitin niya, pinopondohan lang niya, yun. Equity checks, kung ilan man yun, kung ilan yung stretch ng installment, plus guarantee check. So sa example na to, by the way, you can observe bank lang yung ginamit. Kasi as a matter of facilitation, bank yung dihamak na mas mabilis at mas efficient kumpara sa Pag-ibig. So pag early move-in ang i-avail ng kliyente, lalo kung ang model na gusto niyang habulin yung pine-present natin na pwede niya nang paupahan as soon as possible, di ba? In 7 days, in 15 days, mag-spot equity, issue ng post-dated checks plus guarantee check. Tapos, pag na loan take-out na siya, isa pa pala yun, by the way. Pero in the talks pa yun, hindi pa official. Si developer, si Wacom at least, itatry niyang ipa-approve kung uubra. Again, hindi pa to official, pero at least nasa horizon possibly. Kung less than letter of guarantee yung pwedeng maging eligibility or ticket ng kliyente to move in. Hindi pa yun official. Tinatry pa lang nila kasi yung nakita nila sa other competitors, sa ibang developer, nagagawa yon. But needless to say, kung ano pa man yung maging final nila dyan, laging mas safe pa rin na ang readiness natin is to comply up to the letter of guarantee. Anyway, may proseso naman yan. So, we can guide the clients. In fact, as a matter of developer structure, ang kliyente ay merong tinatawag na counseling, buyer's counseling. So sa buyer's counseling, ipinapaliwanag yung mga hindi pinaliwanag ng ahente. Ano-ano yon? Yung mga obligasyon ng buyer. At kung ano ang mga repercussion kung siya ay hindi nag-comply dun sa mga obligasyon niya. At ano rin naman ang obligasyon ng developer sa commitment ng bentahan nila of the unit. So yon. From that buyer's orientation ay ina-anticipate at ina-expect nating alam yun ng kliyente. Pero sa mga susunod, I'll be sharing the videos of the buyer's orientation. Bakit? Para ikaw na seller, alam mo rin kung ano yung pinapapanood sa kanila. Para ikaw na seller, anticipated mo rin kung ano yung mga post-sale steps. Di ba? After niya magbayad, ano na mangyayari? In fact, some clients, di ba, bago niya ibaba yung pera niya, di ba, yun, nandun yung mga tanong niya, paano yung proseso ng loan ko? Paano kung OFW ako? Sino magpa-facilitate ng loan? Paano yung documentation? Kung hindi mo yun alam,
sa presentation stage pa lang, maliligwak ka na or kumbaga hindi mo na ma-handle yung objection. Di ba? So dapat mapanood nyo po yun. I'll be sharing the videos sa ating mga group chat eventually. Di ba? Pero bine-breakdown ko na sa inyo kasi para in the simplest form, alam nyo na yung ma-expect nyo if gaya ng guarantee check, di ba? Sabihin, doon ko lang na-review din yun eh. So from here, so kung bank, the maximum of 20 years, in this case, lowest is 23,000 kung studio na basic, pero dahil studio deluxe ang example natin, approximately 30,000. So almost 90,000 din yung ano niya, required income niya. Times 3 lang. Sabihin, yun yung easy reference. Okay. Tapos ito yung special terms. Dito kasi, by the way, walang nagbago dito. Diba? Kasi gusto mo easy move in eh. Hindi na pwedeng i-stretch yan kasi easy move in nga. Ay, early move in nga eh. Dito na magkakatalo ng konti mula doon sa anunsyo kanina. So ang isang malupit doon sa anunsyo, sige balik tayo doon sa balik tayo sa basic na studio kasi affordability yung i-emphasize natin dito eh. Dito sa basic na to, ganun pa rin yung presyo, di ba? 3.3 kasi non-battable. Sige, wag na natin galawin yung reservation fee. 20 na kung 20. Total, ibabawas lang din naman yan eh. So, 167 spot. Pero, para hindi masyadong ma-intimidate yung kliyente mo, yung spot payment, hindi siya sa unahan. Diba? O pwede rin naman sa unahan. Kasi, kumbaga, ano naman yan eh. At client's option naman yan eh. Pero ang pamimilian lang, either spot niya sa unahan or ika-7th month. At least ito dito sa tatlong small units up to 1 bedroom. On the 7th month. So in short, hindi masyadong nakaka-intimidate, di ba, na pagka-reserve mo ng 20, next month, 167 agad. Paano kung di naman ako nagmamadali? Sabi, gusto ko lang talaga mag-invest. Di ba? So in this case, ito yung isa pang wonderful, di ba? Pag ito, in-stretch mo, 17 months para maging 18. Kasi di ba, yung first month, yung isang buwan, lump sum. Pero again, hindi necessarily sa first month yon. In fact, dito nga, either first month or 7th month. Pwede i-first month, pwede i-7th month. So ito, magko-compute ka nito sa amount na 17 months. So nag-compute na ako niyan. Nilagay ko na rin sa group chat. Ang 5%, pag binawasan mo ng reservation fee na 20, tapos dinivide mo sa 17 months, ang lalabas na sagot ay 8,650. Uulitin ko, 8,650. So yung 10,505, di ba, nung nakaraan may pina-flash pa tayong ganung as low as 10,505. Hindi na yun yung pinaka-lowest. Dahil gusto ni developer na makabenta na tayong lahat at maging competitive din tayo sa market, sa hindi nagmamadali. Take note, para to sa hindi nagmamadali kasi I'm not talking about moving in. Ano yan? Pwedeng i-stretch mo ng 17. So ang mangyayari, magiging 8,650. So ganun kalupit, ganun kababa, 9,000 per month na lang halos. Di ba? For the first 17 months. Although in the middle or sa ika-7th month niyan, may lump sum na 167. Pero di ba, pwedeng step 1, reserve 20,000. Step 2, yung first 6 months, 8,650. Sa ika-7th month, 167. Pero sa ika-8th month up to 17th month, balik ka ulit sa 8,650. Applicable yan actually sa mga OFW lalo na. Diba? Kung halimbawa hindi naman talaga din sila very eager na maglilipat na agad or maka-move in na dun sa unit para lang makasimula na silang makapag-invest. Or even kahit din sa mga young professionals na locally employed, di ba? Na talagang ang isip lang is kesa sa bangko ko ilagay itong pera ko, nakakainin lang naman ng inflation yung value. Might as well i-invest ko na lang sa property sa halagang 9,000 per month lang. Di ba? Or in my computation, 8,650. Ganun kalupit. Again, hindi naman magbabago yung computation nito. Dahil naman yan 90% same as kanina. So yun po yung advantage nito. By the way, dito sa scheme na to, ganun pa rin naman. Palibasa, naka-stretch pa rin naman siya. Pwede pa rin ipag-ibig. Di ba? Basta doon sa mga scheme na hindi nagmamadali,
or yung hindi early move-in, pwede yun ipag-ibig. Kasi ano naman meron namang uh, sufficient or ample stretch para maipon yung requirements ng pag-ibig. So yan yung advantage natin sa pagbebenta ng Paseo Verde. Okay, meron bang katanungan at this point? May second part pa to, documentation. Wala pa. Sir, question. Go ahead, sir. Sir, anyway, dun sa financing natin, kwan po ba siya? Flexible naman yung payments. Let's say, kung hindi kung meron siyang gusto niyang payment scheme niya, applicable po ba yun? Let's say, 40% down payment, and then yung 60% payable in 3 years. Parang yung option lang ng client, pwede ba natin siyang i-consider? Yes, okay. Diniscuss yan kanina. Sabihin, mga actual experience yung specific nilang, meaning siyempre without naming names, diniscuss nila yan. Sabihin, yung para bang tailor fit na scheme for the client, nag-a-accommodate din sila. Kaya lang, siyempre, pagdating sa meeting, pagdating sa training, pagdating sa marketing materials, at the same time sa basic discussion or offer sa kliyente, nagiging specific lang sila na sumusunod sila sa existing structure. Para, syempre dami ng buyer, di ba? Alangan namang iba-iba ng payment scheme para at least merong conformity. Pero yung tanong mo, sir, may ganyang diniscuss kanina. Sabihin, kung halimbawa may client na ito yung ano niya, may specific siyang tailor fit na payment scheme na applicable sa kanya, subject for approval, pero at this point, si developer mismo nagsasabi, let us know kung so we can accommodate. So kung may ganyan ka, sir, let us know lang din kung para ma-assist natin. Okay? Okay. Any questions? At least dun sa na-cover natin na early part. Kasi pag wala, I'll proceed with the documentation kasi possibly baka doon kayo may magiging tanong. Okay? Sige. Proceed tayo. Sa documentation part, actually, ang naisip kong i-cover dito ay yung sa reservation. At hindi ko napapahirapan ang sarili ko dahil meron silang recorded video para dyan. Ipe-play na lang natin. Okay? Mabilis lang naman to, 4 minutes. Lahat po may audio. Okay. Good day. In behalf of our entire organization, I would like to welcome you and thank you for your interest and trust in our development to bring you your beyond ordinary home. Our company is committed to provide you the best value through quality properties, reasonable rates, and attentive customer service. We have prepared these videos as a guide to help you through the process of acquiring your property from start to finish. We hope it makes the process a smooth, timely, and rewarding experience. Welcome to the Buyer's Counseling Program. The first step in the process of acquiring your selected property is to apply for a reservation. This is a two-step process that starts with registration and ends with assessment. Let's go through each one. Step 1 is registration. To begin, you need to submit initial requirements to your sales agent. These include your reservation fee, reservation agreement or RA, package computation found in Annex A of the RA, standard documentary requirements checklist and required documents, buyer's information sheet, photocopy of 2 valid government IDs.
Buyers are required to submit 2 valid primary IDs or 1 valid primary ID and 1 secondary ID based on this listing. For OFWs, please submit details of attorney-in-fact and valid government IDs with signature. Please make sure all these are completely filled up and signed. Your sales agent then submits the documents to our documentation department for evaluation. The second step is assessment. Based on your submitted information, we will assess your eligibility to purchase the property. If you are a local buyer, this may take up to 4 days. If you are an international buyer, this may take up to 8 days. Once found eligible, then you will receive a welcome note to signify approval and acceptance of registration. Please note that reservation is valid only for 30 days. It only gives the right to purchase and is not yet the contract to sell. Also, your reservation fee is non-refundable and non-transferable in case of a cancellation. Next, we'll walk you through our sample package computation. This is a standard package computation from which we will go over in detail. The top section identifies the buyer, property, and specific unit including all details. This section covers the price of the unit. The total selling price is the full price of the unit. Discount subtracted results in the net selling price. We add legal and miscellaneous fees and value-added tax to the net selling price, which results in the total contract price or TCP. The next section covers the payment details. The equity down payment is the total amount paid during the equity term. It is computed as the equity percentage times the TCP. The reservation fee is counted as part of the total contract price and deducted to result in the net equity payment. The monthly equity is computed as the net equity payment divided by the number of months in the equity term. The equity term is the number of months the net equity is paid, usually counted from reservation date to the target turnover date. It would be useful to be familiar with these terms, or you can opt to refer back to this section as a guide. We will be using these terms throughout our counseling. You may choose from 4 payment schemes. Spot cash. Total contract price paid within 30 or 60 days after reservation. Spot equity. Net equity is paid within 7, 30, or 60 days after reservation, and the balance is paid upon turnover of the unit. Deferred cash payment. Total contract price is divided equally and paid throughout the equity period. Standard payment. Net equity is divided equally and paid throughout the duration of equity, and the remaining balance is paid at the end of equity term. We've covered all you need to know about reserving your property with us. Good luck, and we hope to see you in the next video. Isunod ko lang yung next part. Kasi ano yan combo yung dalawa na yun. Although 4 parts ito, yung 2 parts lang yung kailangan naman natin dito as sellers. Ang ma-appreciate natin dito is, at least, of course, ideally, napaliwanag din natin to sa clients. Pero kung hindi man, di ba, sabi kung hindi man in detail natin na natuunan ng pansin yan, immediate after reservation, within 15 days, dapat mangyari itong tinatawag na buyer's counseling. So ito yung video na dapat nilang mapanood na pinoprovide din sa kanila pag na-process na yung reservation nila.
Sa mga susunod, ang newest andito update ay magkakaroon na sila ng procedure ng JOT form pagdating sa client registration before the reservation. Kumbaga yun ang proseso. Even kahit naman sa ibang developer, dapat, di ba, na irehistro mo muna yung pangalan ng prospective buyer bago mag-proceed sa reservation. Although, kung minsan nangyari yan na nagpunta sa site, nagustuhan, bumili, all in one day pwede siyang mangyari. I-flash ko lang muna yung parts ng tinatawag na prospective buyers registration form. Yan, PBRF. So sa inyong screen makikita nyo, ito yung tinatawag na PBRF or prospective buyers registration form mismo ni Wicom. So ito yung dapat nating gamitin specific with Paseo Verde and other Wicom projects. At ito yung mga information na hinihingi. Usually, they do provide it as a printed paper, di ba? Sabihin, i-fill out ng kliyente. Pero in the coming days or weeks, magkakaroon daw sila ng version nito na JOT form. Okay. During our site visit or before site visit, pwede rin namang before, if you can coordinate with your client na ma-provide na nila yung information nila, buyer's full name, kung sino yung magiging principal buyer for the account, kung kailan kayo nag-visit, ito naman, mga on the same day na pwedeng i-fill out yan. And ultimately, kahit yung signature. Kasi syempre pwedeng na-fill outan mo na to during pre-property viewing dahil nagko-coordinate kayo ni client. Pero make sure, take note of that, na mapapirmahan nyo ito sa client. Kasi dito mo nilalagay yung information nila pagdating sa address. As in address na, yung address na ilalagay din nila sa kontrata na meron silang proof of billing. Okay? Tapos, contact numbers, mobile number, office number if applicable, preferred unit. Ayan, kung kayo ay nag-shortlist ng mga in-offer nyo sa kanya, either studio, studio deluxe, one bedroom, o second preferred unit, specific na unit number po ito. So kung ano yung unit type, pati total contract price, nandun na rin. Kasi si developer, ang proseso nila ng reservation ay option. When we say option, di ba sinabi doon sa this is not a contract to sell, kundi option lang na ikaw ay applicant. Ganun po yung proseso. Si buyer natin ay applicant kay developer na gusto niyang bilhin yung property. So, if and when ang isang prospective buyer ay gustong bumili ng property sa isang developer, alam naman natin na hindi lang pera yung kailangan, hindi lang pera yung compliance. Sa case ni Wicom, aside sa pera, meaning the reservation fee na 20,000 or 15,000 or 10,000 to other projects, dapat i-comply niya rin yung mga basic requirements na minention kanina, di ba? Ang typical na tatlo lang naman dyan is proof of identity, so mga valid IDs po yun, proof of mailing address or proof of billing, kasi syempre para alam kung saan yung address ng kliyente, sinusulat din yun sa kontrata, at proof of income. Okay? Ang proof of income, by the way, sabihin kay Wicom, very specific, 6 months pay slip. So in short, as early as probing stage pa lang kay client, pag nakita mo nang interesado siya mag-viewing, i-heads up mo na siya na yun ang requirement ni developer. Ganun ka far stretch. 6 months. Usually naman nare-request naman yun kung hindi niya tinatago yung payslip niya. So yun po. Kasi gustong i-establish ni developer sa sarili nilang assessment pa lang na ang kliyente ay capable, di ba? At eligible na sa income bracket in reference dun sa unit na pinipili niya. Okay? So ganun po 'yon. Email address tapos signature niya, yan ang isa sa importante.
Tapos isusulat nyo po yung pangalan nyo, tapos yung group name natin, Tier 1 Prevail. Ayan, tapos isasubmit sa sa ating coordinator, in our case, for Paseo Verde kay Sir Jesse. Right now, pwede naman yan na pag na-fill outan, pero pag nasa site kasi kayo, masasubmit nyo naman na talaga agad yan. Pero just in case na na-accomplish nyo to, wala na kayo sa site, pwede nyo picturean tapos i-direct na message na lang natin kay Sir Jesse. Kumbaga, picturean nyo na lang ng malinaw, readable, or i-cam scanner ninyo. So yan lang naman. Ito yung isa sa crucial na first document or first form na kailangan i-accomplish ng kliyente at huwag kalimutan papirmahan ng agent. Kasi ito na rin yung magsisilbing protection mo na ikaw yung rightful servicing agent dun sa account. Kasi what if, without your knowledge, di ba, bumalik sila dun sa site or may ibang ahenteng makausap sila, tapos pagkadiretsuhan ng transaksyon, hindi ka masusulot or mapoprotektahan ka against sulot with this document at least for the next 30 days. So yan, sa inyo na lang. Sa mga uma-attend sa inyo ng mga nakaraang meeting, dun sa mga envelope na binigay po sa inyo, may ganitong isang pirasong form. Pero we can reproduce this naman. Sa susunod, kung yan ay JOT form na, link na lang po yan. Tapos yung kliyente na yung nag-fill out. Tapos may portion na rin yun ng digital signature. So, relatively mas madali at saka talagang mas mainam yung record keeping. Di ba? Hindi kagaya nito. Pag nawala mo yung papel tapos hindi mo pa pala na picturean, baka yun na, hindi wala ka ng proof. Okay. So yun lang naman para dito sa client registration form. Yung kasunod na orientation yan for client, ito yung part 2. Ipa-fast forward ko lang dun sa portion ng Okay. Share natin. Ito yung part 2 nung buyer's counseling, pero ito, importante ring alam to ng sellers eh. Approved reservations. Congratulations! Your reservation has been approved. You are one step closer to owning a beyond ordinary property. Upon receiving your welcome note, you will have to accomplish some requirements. We'll walk you through them. Within 15 days of approval, you must undergo buyer's counseling where we will explain to you the policies and responsibilities applicable to both the buyer and developer. Failure to do so within 15 days is grounds for cancellation of reservation. Within 30 days after approval, you are required to pay your first monthly equity. Submit post-dated checks to cover the equity period. Submit guaranteed checks to cover payment of balance. Or enter into an auto-debit arrangement with one of our affiliated banks. Once you receive your official reservation approval, you will be requested to submit additional documentary requirements twice. First submission is to ensure your eligibility to secure financing for your unit's balance payment. The second submission shall be closer to the loan application date. Ideally, your credit eligibility should have been maintained, or better yet, improved between the submissions. This is part of our service to ensure you can avoid issues during loan application. Moreover, to protect your equity payments. Next, we will discuss the requirements that the developer will request from you. This is your complete documentary requirements checklist, which we will review in more detail. The first section covers the initial personal documents you have submitted to make a reservation. The next section covers personal documents you need to submit within 30 days after approval if you are a local buyer or 60 days if an OFW. This section is for locally employed buyers. Income documents must be submitted within 30 days of reservation approval. If you are self-employed, these are the documents required, due within 30 days of reservation approval.
If you are an OFW, here are the income documents requirements to be submitted within 60 days of reservation approval. If you are a corporate buyer, please find in this section the income documents required and submit within 30 days of your reservation approval. And if you are a foreign buyer, this section covers your income documentary requirements due within 60 days of your reservation approval. If you encounter any concerns in submitting the complete requirements within 30 or 60 days, please feel free to contact us to address your concerns. Hit dates. So you don't miss payments and incur penalties, we are sharing a guide to help you determine your date to pay or hit date. Check your reservation date on your final package computation. If your reservation date is between the 31st and the 5th, then your post-dated check should be dated on the 5th of every month. If between the 6th and the 20th, then your post-dated check should be dated on the 20th of every month. And if between the 21st and the 30th, then your post-dated check should be dated on the 30th of every month. Post-dating of checks begin the month after your reservation month. The buyer must be the bearer of the checking account. Alternately, the company can accept PDCs under the checking account of the SPA of the principal buyer, OFW, as long as it is supported by a notarized SPA document. All payments must be made payable to the developer's registered company name. All forms of payments must only be submitted directly to the main office or sales offices of the developer or deposited to the account of the developer. Agents or brokers are prohibited to accept payments on behalf of the developer. Penalties are incurred when payments are not made according to the agreed schedule. Here we will examine how penalties are computed and explain the payment schedules. Penalty for delayed equity payment is computed as follows: 0.1% of monthly equity amount per day of delay. Let's look at a sample scenario where the buyer failed to pay their monthly dues for consecutive months. The first notice of collection is sent to inform the buyer that monthly dues were unpaid. A penalty shall apply to the monthly due starting on the first day after the due date. A second notice of collection is sent 30 days after the buyer failed to settle the outstanding balance for the previous monthly equity and for the most recent monthly equity. Failure to pay 3 consecutive monthly equity payments is a ground for cancellation. Should you consider circumstances in which you wish to transfer to another unit or cancel your purchase, please approach your client management department to discuss the terms and conditions for such procedures. Okay. Ayan. Yung first two parts ng buyer's counseling video na yun ay essential din kasing alam ng ating sellers. Kasi prior pa magbayad ang kliyente, kasama na rin kasi yun sa mga know-how na dapat nating alam whenever we guide our clients. Say for instance, ilang cheque ba yung i-issue ko? So of course, by now, alam nyo na kung ilang equity installments man siya, say early move-in halimbawa, after spot payment, kung hindi niya yung chineke, o de 6 PDCs plus 1 kasi kailangan may guarantee check. O tapos ano yung dates? Although ito namang mga bagay na to usually we will be guided by the admin. Kaya lang as a matter of orientation sa client, specifically with WeCom, as early as probing stage or orientation stage with the client, you can courteously remind your client na, ma'am, ito pong investment natin specifically with WeCom, ito po, it takes commitment hindi lang po ng pera, kundi pati po yung documents, pati po yung cooperation ninyo. Sabihin, para tayo bilang seller, hindi tayo mahirapan kasi
moving forward, pag may lapses or relax or remiss, neglectful, pabaya, yon. Pag pabaya ang ahente, nangyayari as a matter of actual experience sa kanila ng mga ibang broker, 'di ba? Posibleng nauuwi sa cancellation yung mga account simply because hindi na hindi na remind ang kliyente or napabayaan na hindi na hiningan ng mga requirements. Take note, yung binibili ni client ay hindi lang commitment. Pag bumili ang client, kahit sa ang developer naman, pero in this case kay Wicom, hindi lang po pera yung kailangan. Pera, dokumento, at kooperasyon. Okay. So para naman, hindi kayo malula na talaga kailangan ganun pa, may participation pa kami na ganun-ganun. Hindi ko mahanap kasi yung isang specific na sales memo in relation to that. Pero very specific, 'di ba? Si Wicom, alam niya rin 'yon na merong effort or undertaking if you'll be reminding or constantly reminding your client para ma-meet niya yung mga deadline. Take note, if you speak of locally employed, 30 days lang 'yon. Pero sa experience naman nila, kung halimbawa merong particular na situation na nagpapatagal dun sa document without beyond your control, beyond agents or buyer's control, i-notify lang daw sila para naman malagyan nila ng consideration or notes na for extended period of time yung compliance kahit locally employed. Pero sa foreign, meaning abroad, mas malaki yung time frame nila, 60 months, 60 days. Okay, pero ganun din. Pag sa overseas naman, 'di ba? Pag halimbawa may mga documentation kang ipapa-authenticate sa embassy or consularize, hindi ka naman makakuha ng schedule o kaya yung nakuha mong schedule would exceed 60 days kasi ipapadala mo pa papuntang Pilipinas yung masesecure mong document. As early as possible, pag alam na yun ng client, ideally informed din tayo bilang agent, ma-notify na para at least maka-request na ng extended period for the deadline ng documents. Kasi the moment na walang communication in relation to this delay, kasi syempre technically delay siya, ang standard procedure nila ay nag-a-advise na sila ng cancellation. Of course, anong epekto ng cancellation sa client? Maaasar yung kliyente, di ba? Pero kung ang kliyente pre-oriented na SOP lang 'yon, di ba? Tayo naman nakapag-request or possibly na-approve naman yung request, we can proceed na without the worry na maka-cancel yung account. Pero kasi standard naman 'yon na pag nag-exceed, nagno-notify sila mainly to remind. Di ba? Hindi naman automatic na na-cancel yung account eh. Kaya nga siya notice of cancellation at worded naman doon na strongly encouraged na mag-comply sila to meet the deadline. Take note, kahit na bayad yung pera, dapat complied yung documents. As to that, hindi ko kasi mahanap yung yung pinaka sales circular niyan eh. Ang ginawa din ni developer dyan, in particular, aside dun sa pinakakaliwaan na 'di ba na 5K. 5K or more kasi yun eh, yung initial incentive. For Paseo Verde alone sabihin niyo walang ganyan dun sa ibang project ni Wicom. Kasi nga gusto nila ma-boost na talaga yung sales momentum for this project. Pero yung documentation, kahit sa ibang yung documentation incentive na 5,000 within 30 days, applicable yun kahit sa ibang project ni Wicom. Ano yung 5,000 na yun? Kung nako-comply yung client or yung account for all the documentation, yan, may binibigay silang incentive na naka-breakdown. At tatlong level kasi, 3-tier kasi yung registration natin in our case sa tier 1. Una, broker realty, so si tier 1 prevail yun, sales manager, tapos yung agent or yung direct seller. So yun, nagbibigay sila ng incentive doon.
ano ang dapat maging dynamics natin particular for WeCom? Ito, tulong-tulong talaga to. Ibig sabihin, yung ahente, may role siya, i-define natin, yung sales manager, ang role niya, i-monitor kung nakaka-comply or nami-meet yung compliance ng mga account. Kasi kahit pa nagbabayad yung account, again, may posibilidad na ma-cancel siya kung hindi nagko-comply ng document on time. Kung sakali naman na talagang anticipated na hindi mami-meet yung deadline, trabaho ng sales manager na erase yung concern, di ba? Pwede tayong gumawa ng mga standard template. Actually, meron ako mga ganun. Standard template ng request letter to extend due date for documentary compliance. Matagal na akong may ganung form kasi kahit sa ibang developer ginagamit ko 'yun. Pero dapat may communication yung client or even kahit seller. Sabihin actually yun naman ang ni Wicom eh. Basta dapat alam namin na hindi kayo aabot sa para ma-avoid na yung hassle na mag-notice of cancellation dun sa account. Dahil aware naman sila na tinatrabaho yung documentation. It's just that may reason beyond our control bakit hindi pa naka-comply. So, having said that, aside pa dun sa mga minention ko na yun, bago tayo matapos, i-point out ko lang sa inyo kung ano pa yung mga distinct advantage natin with Wicom at kay Paseo Verde dahil sa kanilang generosity. I-share ko sa inyo yung mga incentive packages na meron. Sabihin, tayo naman with Tier 1 Prevail, when the developer specifically designed their incentives na naka-distribution, yun ang distribution na sinusunod din natin. Pero to further motivate you, aside pa dun sa natuklasan nyo sa Reboost na, di ba? Pwede kang isang benta lang, kumita ng 72,000 to 80,000 roughly per sale. Ano pa yung iba pa or ano pa yung incentive? Hindi pa to yung quota incentive na tinutukoy natin na di ba, yung trip, CCT yun eh. Cash, car, trip. Yun. Cash, car, trip. Di ba? Although yung car yung pinaka malupit doon. Tayo, bilang seller, i-identify natin kung ano yung level natin or role natin. Sa totoo, kung tutuusin, ang pinakamaswerte dito ay yung mga direct seller, yung hindi manager. Kasi yung hindi manager, mas mababa yung quota niya kumpara sa manager. Di ba? Kumbaga, pwedeng maabot, pwedeng ang isang ahente ay makaabot ng car incentive, di ba? Pero kung hindi nag-work out ng extra hard yung manager, pwedeng kapusin siya. Case in point, di ba? Pag sa kotse, sa Vios, 75 million lang ang quota ng isang, for the whole year, take note, for the whole year ng isang ahente. Tapos 110 sa sales manager. O kaya dapat, si sales manager, ang dapat niyang i-work out, dalawang ahente niya ang maka-qualify. Kasi pag dalawang ahente niya yung mag-qualify, yan, more than 110 na yun. Diba? So anyway, from time to time, ang commitment ni Wicom, dati kasi ang practice nila, hindi ito masyadong binababa sa brokers. Pero tayo, ang status kasi natin ay, member tayo ng JDDL Elite Brokers. So in short, hindi tayo ordinaryong broker sa accreditation ng Wicom. Having said that, ayan, ito yung mga incentive na preferred tayo. By the way, yun yung word na ginagamit pala rito sa memo na to. So ayan March 1 to 31, Paseo Verde lang. Kitang-kita nyo. Very, very specific para sa Paseo Verde. Mula ngayon hanggang March 31, magbenta tayo. Bakit? Kasi pag nakapagpasok tayo ng isang benta, may 5,000 doon sa isang account. Pero pag dalawang 5,000, so 10,000. Pero pag tatlo yung naipasok natin, mag-iiba na yung dynamics niyan. 7,500 na yung per account. Take note, ang nakakakuha niyan, syempre yung mga nakabenta ng account na yan. Yun lang ang mga may karapatang maghati ng distribution yan. Of course, in our case, property advisor, unit manager, sales director. Tapos ito naman, ayan, sa apat, ganun din.
Pero pag nakalima na, end up, kung makakalima tayo within this month, imagine 50, di ba? Basta syempre, per account yan, ang pag-reconcile natin ng distribution yan. Over and above sa commission na kikitain mo, depende do sa TCP, di ba? Pero ito, talagang ano lang to, pampabuenas. Ito yung parang kaliwaan nila. Kaya, hindi natin pwedeng pababain sa 10,000 yung reservation. Gusto ni developer, ayan, 15 pwede. Pero bigyan nyo na yung standard 20. Ayan. So yan yung advice na yan. Anyway, mga pirma-pirma lang yan. Yung susunod, ito na yung whole year incentive. Yung annual incentive. To remind everybody na ito yung longer than 1 month na ano natin, na pinagsisikapan nating ma-achieve. Ayun, focus. Focus pala tawag sa atin. Hindi pala preferred. Ayan. So may mga breakdown ng incentive para sa brokers and direct sellers. Okay. So yan. Tayo, as a matter of existing policy, lahat yan naka-trickle down. Diba? May mga ibang realty group, I know for a fact, diba? Kung may binibigay ang developer, sa iba, parang you'll find out, sa broker lang pala napupunta, hindi bumababa sa ahente. Tayo, yun ang ano natin, yun ang existing policy natin. Any monetary or monetary equivalent incentive coming from the developer shall be distributed according to proportion ng ating hatian. So, may hati si property advisor or si direct seller, si unit manager, at saka si SD. Magkakatalo dyan, ang nasalihan yung grupo, si Tier 1 Prevail, ay categorized as focus. Kasi may iba casual lang eh. Yung casual, basta hindi tayo yan. So dito lang kayo titingin, dito sa focus. Kasi focus tayo. Di ba? Kung tayo ay makapag-generate ng monthly sale na as little as, take note, 2 unit lang to halos, 2 studio lang to, as little as 6M, meron na yung corresponding na entitlement for incentive. Pataas ng pataas, pataas ng pataas. Ganun lang kasimple. Okay? Tapos, ayan. Yung sa annual naman, of course, meron din silang annual. Although ito para sa realty to. Ayan. Yan yung pinaka ultimate ganansya ng realty in organizing the sellers. Pero, still, ano yan? Para sa ahente, yan, may level-level sila. Ito yung tinutukoy ko kanina. Sa trip muna, sa trip. Yan. You've seen posters of this, di ba? Sa ibang mga naka-attend na mas maraming may baliwan hype portion pa yan. Pero again, to be strategic in conquering this incentive, hindi pwede yung rarara lang. Dapat nakatingin din tayo sa mechanics, di ba? So of course, as a matter of distribution ng incentive, dito ang ginawa nila, rule of 7. Sabihin, 7 participants, again, nasa sa atin na yon kung paano natin i-max out yan. Pero syempre, ang pinaka-logical na nito is yung top 7. Diba? Na contributors. Syempre, kung sino yung contributor, sila. Tayo yung makakasama dito. So, annual target, 70M. Vietnam na yun. Diba? Kung nahihinaan ka sa Vietnam, kamada natin ng 170M New Zealand na cruise. Entire year yan nabenta. Although March to December na lang yung natitira sa atin. Then 300M London. So yan yung ganda ng pakete na binibigay ni Wecom. Of course, hindi lang yan ngayon nangyari. Meaning, in the last several years that they've been doing business, ganyan talaga sila ka-generous. Anyway, may mechanics yan. Binabasa natin, pinag-aaralan natin para strategic din yung approach natin. Okay? Then, of course, yung vehicle incentive. Ito na yung kaka-mention ko lang. Diba? Di hamak na swerte pa or mas madali pa para sa
sales agent na magka-VIOS. Kasi siya, 75M lang ang kailangan niyang bunuin sa kabuuan ng natitirang mga buwan for 2024. Tapos, pag sales manager, 120. So yun nga, ang mga sales manager, ang challenge sa inyo dyan ay mag-activate kayo ng 2 hanggang 4. Sabi para merong ang, di ba, merong ang buffer. Kasi syempre, hindi naman lahat yan performing consistently all throughout the year, lalo kung yung iba part-timer. Pero make it a point na 4 hanggang 5 kasi pwede ka namang tumawid hanggang Fortuner kung talagang magiging highly productive lahat ng property advisors or direct seller. Pero ang challenge sa ating mga sales manager ay mag-activate ng 3 hanggang 4 na nagbebenta ng tigda-2 kada buwan. Kumbaga ano na yan, in the bag na yan kung yun ang makukuha nating consistent performance. Plus, syempre, i-factor in ninyo yung original na strategy na kung may preference to move in ng mas maaga, laging ang papiliin yung scheme yung may spot 5. Lalo ngayon, di ba, may isang scheme, di ba? Kung hindi man move in ready, yung 5% payable in 17 months, pero piliin nyo pa rin yung may spot 5. So, as a matter of presentation, lagi nyo isama sa option yung spot 5 or doon nyo simulan mag-present. Kumbaga kung magtanong na lang siya ng stretch, tsaka nyo na lang bigay yung 10/18, meaning 10% payable in 18 months. Pero meron din naman talagang distinct advantage para sa kliyente kung mag-move in, early move in siya, kahit naman end user siya or investor. So yan, anong punto bakit natin sabihin yung pinaka-written memo niyan, bakit pa natin kailangan i-emphasize? Tayo ngayon ay nakapili ng isang developer, isang setup at isang project na totoong kayang mag-convert sa atin ng benta in a very short span of time na tayo ay mako-compensate ng maganda. We've been doing project selling ako since 2009. Project seller na ako since 2009. We've been doing focused project marketing since 2012. Karamihan dun sa mga napagsilbihan naming mga developers, niche market developer yun kung tawagin. Sabihin, kunyari, university belt lang. So niche market, so may specific target market. May reasonable experience kami at syempre naiisip natin yung strategy sa tulong din ng developer kung paano i-approach yung pagbebenta sa isang project. At this point, as we speak, 0 points pa tayo. Pero yun na nga ang dahilan bakit over the last 2 or 3 weeks, sagsag tayo ng meeting, sagsag tayo ng activities, sagsag tayo ng strategy session, mainly to communicate to everybody na dapat simulan na natin gamitin tong information na nakuha natin, i-disseminate na natin sa mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kamag-anak, kapitbahay, para either maka-attract tayo ng prospective buyer or prospective referral partner. Kasi syempre, again, ang general motto sa ganitong sales competition to eh. 'Di ba? Kasi may mga ibang realty eh. Extra ears and eyes is always good for the business. Sabihin, lahat ng kakilala nyo na may tenga at may mata, ipaalam nyo sa kanila na merong paseo verde. Kasi kung hindi man sila buyer, baka posibleng sila yung magdala sa atin sa mga prospective buyer. Okay? So, etong session na to, basically, ito na yung coverage natin ng project orientation. You'll get to know more about WeCom, di ba, in the coming days. In fact, may mga online session din naman si WeCom to do either meeting, learning session, o di kaya naman project orientation nila for other projects. Pero for the meantime, lalo kung taga-South ka, walang ibang better
better activity than to focus yung time and energy at strategy natin in selling Paseo Verde. So may mga means na online, may mga means na traditional. In fact, as of meeting kanina, ina-explore nila na may demographics kasi sila sa nanggaling ang mga buyer. Most of them taga South, most of them taga Las Piñas din. Most of them locally employed. May mga strategy na ni-raise na pwede nating gawin. In fact, tayo ginagawa na natin dati yon, yung mga company presentation. Pwede natin yun ulitin. In fact, kayo mismo, kaya ko ina-announce, baka meron kayong KKK, kakilala, kaibigan, katrabaho dati na pwede nating itap na nasa employment setup, 'di ba? Kung hindi man siya yung bibili, i-approach natin sila lalo kung taga South yung company nila kasi baka ma-consider nila kasi syempre yung nearness nito sa workplace nila kasi may pag-ibig, kasi affordable, kasi move-in ready, 'di ba? So yun yung mga unique selling proposition na meron si Paseo Verde. Plus the fact na tayo internally alam natin na may incentive, may cash, may trip, 'di ba? And also merong perks na matatanggap natin as we earn our commission, 'di ba? Sa pagbebenta ng paninda, take note, quality pero madali ibenta. Okay? So, meron po bang katanungan before natin i-conclude itong session natin tonight? Meron bang hindi malinaw? By the way, yung video kasi Google Drive yun na naka-share pero ako dinownload ko na rin yun. I'll be sharing it sa mga group chat natin. I recommend na panoorin nyo kasi yun na nga, syempre yung pag mas may in-depth knowledge ka sa kung ano yung proseso ng developer, mas madali mong i-represent si developer. Plus, mas manageable yung expectations para sa seller, for one. Diba? Kunyari, may mga experience ka with the other developers na parang hindi naman stringent yung compliance ng documents. Dito medyo kakaiba. Actually, hindi naman yun kakaiba. Sabihin, we've been partnering and affiliating with various developers. Totoo namang ganun. Totoo namang may policy. Totoo namang merong procedure sila. Tapos yung katanungan dito sa ni Sir Roland, mabilis ba mag-release ng incentive? Sir, yung March 1 to March 31, yung tigpa 5,000, tapos nagiging 7,500, tapos nagiging 10,000, kaliwaan daw po yun. So wala nang bibilis pa dun sa kaliwaan. Provided of course na cash or cleared payment, di ba? Kasi kung nag-reserve ng cash, the automatic cleared na yun. Kaya lang kasi what if cheque yung binayad? Siyempre tatanggapin pa rin naman yung cheque. Kaya lang upon clearing, kung bank transfer, siyempre good as cash din naman yun. Plus yung initial required documents, yung PBRF, yung reservation agreement, yung signed computation or investment package, tapos valid IDs, proof of mailing address ni client. So, para mas maging seamless or smooth ang takbuhan ng pagpapareserve ng kliyente. Sabihin ito, sanay naman po dito yung iba nating ahente. It's 9 o'clock. Dapat ipa-prepare nyo na yun sa kliyente bago kayo mag-reserve. Or kung nasisense nyo na posibleng mag-reserve, at least i-brush on nyo na sa kanila kung ano yung mga requirements na yun. Okay po? I-re-repost natin yan. Sabihin, kasi syempre, quick run through lang yun nandyan, pero isi-screenshot ko yun para may constant reminder tayo na ito yung mga requirements and ipipin natin doon sa group chat ng Tier 1 Prevail Wico. Okay. Katanungan? Wala na? Pag wala ng tanong, magpipictura na tayo. Kung may katanungan kayo na hindi nyo naisip ngayon o nahihiya kayong tanungin, please feel free to ask. In the coming days, si Wico mismo ay mag-iimbita sa mga iba pa niyang activity. Mayroon siyang nasa isip na Grand Saturation Day. So kung gusto niyo mag-participate, pwede. Basta dapat may baong kayong protection sa init at
inumin ng tubig, palagay ko, ganun. Kasi susuyo din nila yung mga lugar na malapit sa vicinity nila to promote the property. So, syempre, sasakay tayo doon. Ano naman yun? Ano nila yun? Activity nila yun. So, may meal allowance. Yun naman ang mga minention sa amin last time. Okay. So, kung wala na pong tanong, buksan natin ang ating mga camera at tayo naman ay magpicturan. Okay, picture, picture.